Hello mga katipid tips! So meron po ba kayong pinamalengke na saging? So medyo naparami at medyo na overripe na din siya. O kaya naman napunta po tayo sa palengke at nagkita po tayo ng murang saging. So katulad po nito, 10 pesos lamang po ang bili ko dito. Huwag kayong mag-alala kasi hindi po masasayang yan. Tapos kung wala po tayong oven, huwag po kayong mag-alala kasi ang gagawin po natin ay steamed banana cupcake. So ngayon, isa-share ko sa inyo yung pinakamabilis, madaling paraan sa paggagawa po nito. So, umpisahan na po natin. So, itong binili kong saging na to ay 8 pieces. Tumitimbang siya ng 700 grams. At ito nga po palang saging natin, mas okay po kung overripe yung gagamitin po natin kasi mas malasa. Kung sa mas malasa na, mas mura pa nating mabibili. So, yung ating 8 pieces, ang kinalabasan po ay 483 grams nung wala na pong balat. Pagkatapos, imamash lamang po natin ito. Okay lamang po na merong buo-buo para meron tayong malalasahan na buong saging. At kapag okay na, kumuha lamang po tayo ng isang lagayan. Pagsasama-samahin na po natin yung other ingredients. At isunod na din po natin ang 5 itlog. Bali ito po ay 2 large, 1 medium at 2 small. Pero kung large egg, 4 pieces lamang po yung kailangan natin. Isunod na din po natin ang oil. So mas better po na corn oil, canola oil, sunflower oil yung gamitin po natin para kahit ilagay po natin sa rep is hindi po titigas yung ating pong steamed banana cake. Maglalagay din po tayo ng vinegar para pang pa-moist ng ating steamed banana cake at pang pa-active din po ng ating mga baking soda at baking powder. Ngayon ay i-mix naman po natin. So magtatanong Ate Tipid Tips, pwede po bang gumamit ng saban, ng latondan? So pwede po yon. Magkakaiba-iba lamang po sa lasa syempre. Kahit anong saging is pwede po, basta hinog. So, kapag peeling nyo ay nahalo nyo na po ng ayos, ngayon ilagay na din po natin yung dried ingredients. So, unahin na natin ang brown sugar or wash sugar. So, tinunaw na muna natin yung ating sugar. Iodized salt, baking soda, baking powder, at yung atin pong cinnamon. So, napakabango nito mga katipid tips. Pero ito naman po ay optional po lamang. Ibubuhos-buhos na din po natin yung atin pong flour para nababawasan na po ng buo-buo. So, nailagay na po natin lahat ang ingredients. Ngayon, imimix na lamang po natin ito hanggang sa wala na po tayong makita na dry ingredients. Ngayon, i-ready naman po natin yung mga molder na gagamitin po natin. So, habang ginagawa na po natin yung ating mixture ng ating banana cake is nagpapakulo na din po tayo ng ating pong tubig. Tapos dito, gagamit po ako ng puto molder at ito po ay large size. Tapos, lalagyan ko po yan ng cupcake liner. So, kahit ano naman pong hulmahan is pwede po natin gamitin. Pwede rin po tayo dito hindi gumamit ng cupcake liner. Bali, ito po ay papahidan lamang po natin ng oil bago po natin ilagay yung mixture po natin. At yung malapot po ito mga katipid tips. Yung sukat ng ating mixture is 3/4 lamang po ng ating cupcake liner. So, mas madali kung pang-scoop ng ice cream yung gagamitin po natin. Yung pinakang toppings po natin na meron ako dito sa bahay ay chocolate chips ni Dutch. Tapos, gagamit din po tayo dito ng dried fruits. So, dito, kahit ano naman pong toppings yung gamitin po natin. Kasi, pwede rin tayong gumamit ng cheese, ng peanut, ng kasoy. So, nakadepende po sa atin. Bago isalang, dapat ay kumukulo na at i-steam po natin ng 20 to 25 minutes sa medium fire at lalagyan po natin ng cover yung takip para hindi po matuluan yung ating puto banana cake. Malapit nang matapos yung ating timer, i-ready na natin itong ating banana cake na isasalang pa. So, kung mas malaking hulmahan yung gagamitin po natin, magdadagdag po tayo ng minuto. So, depende po yon sa mga molder na gagamitin po natin. So, paglaki, pagtagal po ng pag-i-steam. Basta mahalaga po doon, bago hanguin ay mag-toothpick check. Wow! Okay, so after 20 minutes, check na natin. Hindi na basa, ibig sabihin, pwede na po itong ating steamed banana cake. Diba? Tuyo na siya. Pwede na po nating hanguin at isunod na po natin yung second batch. Okay, so dumudulas yung ating panipit. Masisira yung ating steamed banana cupcake. Ganda ng pagkakalo to, mga katipid tips. Umbok na umbok.
So, yung ating assistant, gutom na. Ngayon, ready na po natin isalang itong second batch. So, habang mainit-init pa yung ating steamed banana cupcake, pwede na po natin yan tanggalin para hindi na po mamawis dito sa molder po natin. Ngayon, tikman na po natin ito at excited na po ang aking mga chikiting. Kanina pang gustong kuhanin, sabi ko saglit lang. Tatapusin ko muna siya. Mabilis lang gumawa nito pong ating steamed banana cupcake. So, ang ganda ng pagkakaluto, di ba mga katipid? Nice! Ang ganda ng pagkakaumbok. So, kada isang banana cake po natin, naglalaro po ito sa 65 grams. So, medyo malaki talaga at medyo may pagkabigat. Talagang hindi sila lugi dito. So, ngayon, tikman na po natin. So, wow! So, ang ganda. Tsaka, malambot. So, nagme-melt yung ating chocolate. Tsaka yung amoy, ang bango. Parang sarap-sarap kumikot ng gabi nito mga katipid tips. Yung pagkatapos ng work mo, tapos nakataas yung paa mo, nagkakape ka, tapos nakakain ka nitong banana cake. Wow! The best na feeling po yun. Sarap, grabe. Ito sinasabi ko eh. Yung asarap niya, ulaman talaga ng kape. Yung saging natin, tinan nyo, parang nagme-melt na cheese, oh. So, ayan yung kaibahan. Kapag hindi pinong-pino yung pagkakadurog po ng ating saging. Kasi merong makakain talaga na buo-buo. Yung Dutch chocolate natin is bagay na bagay dito sa banana cake. So, ito yung ating red fruit. So, napakaganda niyan tingnan. Para bang Paskong-Pasko na, no? Parang lumapit na talaga yung Pasko dahil dito sa ating steamed banana cake gawa ng ating fruit tea. Wow, kita nyo ba yun? Walang tulak kabigin, ang sarap ng topping sa chocolate at itong dried fruits natin. So kapag itong dried fruits, may mangunguya tayo na may pagkalutong gawa ng dried fruits natin. Ang tamis po nito is sakto po lamang. Pwede hindi na kayo magbawas, pwede hindi na rin po kayo magdagdag kasi saktong-sakto. Para sa akin yung cinnamon is mahalaga dito sa steamed banana cake po natin. Kasi kung sa nagdadagdag siya ng flavor din, is nagdadagdag talaga siya ng bango dun sa steamed banana cupcake po natin. So, diba, kahit wala tayong oven, is pwede tayong makagawa ng masarap na steamed banana cupcake. So, bagay na bagay ngayong bare months, pwedeng panghandaan at higit sa lahat is pwede po talaga nating negosyohin. So, kahit sino, kayang-kaya po ito. Sarap. Ang lambot ng pagka-cupcake. So, ngayon, kung interesado po kayong gawin itong extra income, bigyan ko po kayo ng mabilisang costing po dito. Okay? Diyan ko lang kumakain. Oh no! Bakit? Yung pinagkaiba nito kapag sa oven niluto, so lutong yung ibabaw. Tapos itong steam, puro talaga siyang malambot ang fluffy. Tapos makikita mo yung ibabaw nito kung sa oven natin niluto, nagdadark yung ibabaw niya. Medyo nagbabrown talaga. Aww. Okay, so ngayon ay mag-costing na po tayo. So yung costing na ginagawa po natin is idea po lamang. Magkocosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't ibang nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Okay? So ngayon, umpisahan po natin sa kalahating kilo ng all-purpose flour, 30 pesos. At sa pinakang saging po natin, 10 pesos lamang po yun. Kasi ang isang kilo po ay 15 pesos. Kamura po tayo kung overripe na po yung bibilhin po natin. Baking soda, 0.8. Baking powder, 4.5. Cinnamon powder, 8 pesos. Anodized 1.8. Canola oil, 67 pesos. So, dito magkakaiba-iba yung presyo po natin. Kasi kung palm oil, coconut oil yung gagamitin po natin is mas mura. Kalahati po yung imumura po ng presyo. So, nakadepende na po sa atin yun. So, estimate 33 pesos lamang po yung magiging puhunan po natin. Pero, ang kagandahan po doon, yung pinagkaiba, dito, sure tayo na kahit ilagay po natin sa ref, hindi po titigas yung pinakang steamed banana cake po natin. Mapapawaw sila. Kasi kahit inilagay nila sa ref is
malambot pa rin po yung steamed banana cake po natin. Kumbaga, kalidad yung pinag-uusapan po natin yung sa produkto po natin. Nasa sa atin na po yun kung anong oil po yung gagamitin po natin. Basta mahalaga dito, kahit anong oil is pwedeng gamitin, wag lang naman po yung nagamit ng oil kasi mag-iiba na po ang flavor ng steamed banana cupcake po natin. Okay? So, sa 5 itlog, 40 pesos. Tapos, sa suka, 0.4. Brown sugar po natin, 19 pesos. Ngayon, i-plus na din po natin dito yung pinakang toppings na gagamitin po natin lahat dito. So, sabihin na po natin na 20 pesos. Maalin po yon kung itong dried fruit yung gagamitin po natin or yung chocolate chips po yung gagamitin po natin. Kaya ang total ay 121.50. Additional po tayo ng other expenses. So, sa pinakang packaging po natin, dito sa cupcake liner, sabihin na po natin na 10 pesos. Labis-labis pa po yan kasi mura lamang po yung ganitong mga cupcake liner. Ngayon, kung ilalagay natin siya sa box, sa bilao, so ia-additional na lamang po natin yon. Tapos, mag-plus na din po tayo ng labor, gas, pamasahe, tubig. So, sabihin na po natin na 50 pesos kasi kaunti lamang naman po ito. Kaya ang total po lahat ay 261.50. Ngayon, i-divide po natin sa 33 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 7.92 po ang magiging puhunan po kada isang steamed banana cake. Ngayon, yung pagpipresyo pa rin po nito nakadepende sa atin. So, pwede po natin itong ibenta ng 10 pesos hanggang 15 pesos. Ngayon, ako tutuusin ko siya sa 12 pesos. At kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 4.08 kada isang steamed banana cupcake po natin. At kapag itinayos po natin yun sa 33 pieces na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 134.64 sa kalahating kilong flour na ginawa po natin. So, kalahati pa lamang po yun. Paano kung 1 kilo na po yung ginawa po natin? So, dito halimbawa kung ipapa-order natin to online. So, halimbawa sa una, medyo maunti yung order po natin. Pero kapag ginawa po natin ng maayos, tama, sinamahan ng sipag at diskarte, hindi po imposible na lumago po yun. At doon na po natin makikita, mararamdaman yung laki ng tubo. Kasi pag pinagsama-sama po natin yon, malaki po yung posible po natin tubuin sa mga kakanin. Huwag nyo natin po kalimutan i-like at i-share yung mga video po natin para sa ganung paraan makatulong din po tayo sa mga katulad po natin na naghahanap ng extra income or makatipid. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video. Bye!